Ang lalaking lampas 60 anyos ay nananatili pa rin sa pagawaan. Hanggang gabi, tahimik na nakaupo sa lumang makinang panahi sa pabrika. Ang Kogoya ay mahigit 100 taon nang umiiral, kahit na siya ang ika-4 na henerasyong tagapagmana ng negosyo. Hindi siya nabubuhay ng marangya dahil ang pagawaan ay nasa matinding kahirapan ngayon. Ang mga manggagawa ay matatanda na, wala ng mga kabataan, na gustong magtrabaho. Ang mga makina ay luma na, kaya kapag nasira, hindi na makahanap ng kapalit na pyesa. Ang produkto nilang tabi na medyas, na dating ipinagmamalaki ng Kogoya, ay unti-unting naiiwan ng merkado. Gayunpaman, hindi niya naisip na bawasan ang mga tauhan, dahil alam niya na ang mga manggagawang iyon ay inialay ang buong buhay nila sa trabahong ito, at kung mawawala ito, wala na silang ibang mapupuntahan. Ayaw niyang makitang gumuho ang negosyong pinaghirapan ng 100 taon, at lalong ayaw niyang mawalan ng kabuhayan ang mga taong iyon. Sa huli, nang makakuha si Koichi ng isang maliit na order, sunod-sunod namang nasira ang mga makina sa pagawaan. Kinailangan niyang magmaneho ng magdamag papunta sa isang abandonadong pabrika para maghanap ng mga lumang pyesa. At kasama ang mahigit 20 manggagawa, nagpuyat sila para tapusin ang order. Ngunit sa huli ay hindi pa rin nila naabot ang deadline. Pinagmulta si Koichi ng 3 milyong yen at nawala ang tiwalang pinaghirapan nila ng maraming taon. Sa halip na sisihin ang mga empleyado, yumuko siya at humingi ng paumanhin. Dahil sa pagpapagod sa kanila sa overtime. Ngunit nang umuwi na ang lahat, naiwan siyang mag-isa sa madilim na pagawaan. Tahimik na hinaharap ang matinding pressure. Para mabawi ang lugi at mapanatili ang daloy ng pera, pumunta siya sa bangko para humiling ng dagdag na loan limit, ngunit kahit may ipinagmamalaking kasaysayan ng Kogoya ng 100 taon, matagal nang nawala ng tiwala ang bangko sa industriyang unti-unti nang humihina. Ang aplikasyon niya sa pautang ay tinanggihan, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ng malinaw na ang tradisyonal na negosyong pinagsikapan niyang panatilihin sa loob ng maraming taon ay tila nilulunod na. Nang agos ng panahon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang mensahe mula sa kanyang anak ang nagpaalala sa kanya na bumili ng sapatos na pantakbo. Sa loob ng tindahan ng gamit pang sports, napako ang kanyang tingin sa isang pares ng sapatos na may 5 daliri na mabili noon. Dahil sa hugis nito, agad niyang naalala ang mga medyas na may hiwalay na daliri ng Kogoya, at isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Baka sakaling ang siglong lumang teknik ng pagawaan ay makapagbukas ng bagong landas para mabuhay. Sa pamamagitan ng paggawa ng isang pares ng split-toe na sapatos na pantakbo. Pagbalik sa pabrika, agad niyang inanunsyo ang plano sa paggawa ng split-toe na sapatos na pantakbo, ngunit agad itong sinalubong ng pagtutol dahil si Kogoya ay nabigo na sa katulad na ideya noon. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya na ang inobasyon lamang ang makakatulong sa isang siglong lumang negosyo na makalabas sa kawalan. Upang mas maunawaan ang pangangailangan ng merkado, pinuntahan niya ang isang may-ari ng tindahan ng gamit pang sports. Matagal na siyang nasa negosyo at mula sa pag-uusap na iyon, nalaman niya na habang sumisikat ang pagtakbo, dumarami rin ang mga taong nagkakaroon ng pinsala dahil karamihan sa mga sapatos na panakbo sa merkado ay may makapal na takong, na nagiging dahilan kung bakit naunang tumama ang sakong ng mga tumatakbo, na sa katagalan ay makakasama sa tuhod. Kung ang unahan ng paa ang unang tatama, mababawasan ang impact, pero magagawa lang ang paraan ng pagtakbong iyon kung nakasuot ng sapatos na manipis, flexible, at stable ang swells. Ang mga pagsusuring ito ang nagbigay sa kanya ng basehan. Ipinaliwanag niya ang kanyang ideya, at pinayuhan din siya ng may-ari ng tindahan na manood ng marathon, upang personal na obserbahan ang postura ng mga mananakbo, at mula roon ay makahanap ng tamang direksyon. Sa marathon na dinadayo ng maraming manonood, ang sentro ng atensyon ay ang paghaharap ng baguhang mananakbo, na si Mogi at ang kasalukuyang kampyon. Mula sa kwento ng kanyang anak, nalaman niyang si Mogi ay dating isang promising na manlalaro ng baseball. Ngunit dahil sa pinsala sa braso habang nagsasanay, napilitan siyang talikuran ng kanyang karera at lumipat sa pagtakbo marathon upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap sa palakasan. Dahil sa kwentong iyon, napansin niya si Mogi hindi lang bilang isang atleta, kundi bilang isang taong nagsisikap na magsimulang muli pagkatapos ng kabiguan. Nang pumasok ang karera sa yugto ng pagpapasya, tumayo siya sa gilid ng daan upang i-cheer si Mogi sa huling sprint nito, ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Dahil hindi sapat ang katatagan ng sapatos, napilay ang tuhod ni Mogi. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ng malakas sa track. Pinilit ni Mogi na bumangon upang magpatuloy sa pagtakbo patungo sa finish line. Ngunit ang matinding sakit ay pumihil sa kanya na makatayo ng matatag. At nang ang kampyonato ay ilang hakbang na lang ang layo, napilitan siyang panoorin itong mawala sa kanyang kamay, sumisigaw sa kawalan ng magawa. Pilit siyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumusunod sa kanyang kagustuhan.
Sa sandaling iyon, napagtanto niya na para sa ordinaryong tao, ang maling pagtakbo ay maaaring magdulot lamang ng pananakit ng tuhod. Ngunit para sa isang profesional na atleta, iyon ay maaaring ang katapusan ng buong karera. Ang pagtitiyaga ni Mogi sa pagtatangkang bumangon at magpatuloy sa pagtakbo, dahilan upang mas maging determinado siya kailanman na gumawa ng sapatos, na makakatulong sa mga mananakbo na mabawasan ang pinsala. Gayunpaman, ang pagbuo ng isang produktong ganap na bago ay nangangailangan ng malaking gastos at ang paggawa ng sapatos na panakbo ay isang larangang hindi pa nasusubukan ni Kogoya noon. Gayunpaman, sa loob lamang ng 2 linggo, sa pamamagitan ng pagsisikap ng lahat ng empleyado at paulit-ulit na pagsubok, ang unang henerasyon ng prototype ay natapos. Upang masuri ang kalidad, siya mismo ang sumubok sa sapatos sa pagtakbo. Sa simula, ang sapatos ay magaan at komportable sa pakiramdam. Ngunit pagkatapos ng mahabang paglalakad, nagkapaltos ang kanyang mga daliri sa paa dahil sa pagkiskes. Ang mismong karanasang ito ang nagtulak sa kanya na mapagtanto ang mga dapat pang pagbutihin. Batay sa unang prototype, ipinagpatuloy niya at ng kanyang technical team ang pagsubok at pag-optimize nito. Dumaan ito sa maraming pagbabago hanggang sa matapos ang mahigit 200 pares ng test shoes at maisilang ang ikalawang henerasyon. Dinala niya ang bagong produkto sa may-ari ng tindahan upang subukan. At sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng positibong feedback. Epektibo ang sapatos sa paglapag gamit ang unahan ng paa. Magaan at manipis ang sweles, at matibay ang pagkakagawa sa katawan ng sapatos. Gayunpaman, may bagong problemang lumitaw, hindi pumasa sa pamantayan ang tibay ng sweles laban sa pagkagasgas. Ang propesyonal na sapatos na panakbo na iminungkahi ng may-ari ng tindahan, na ang produkto ay maaaring gamitin bilang orthotic na sapatos para sa mga atleta na may pinsala. At kung makahanap ng kilalang atleta na susubok nito, maaaring gamitin ang epekto ng paggaling bilang marketing point. Nang marinig ito, agad niyang naisip si Mogi at nagpa siya na dalhin ang sapatos sa coach nito. Ngunit tumanggi ang coach, hindi nagtitiwala sa isang pares ng sapatos, na hindi pa napatunayan sa merkado at ayaw niyang maging paksa ang kanyang atleta. Nang pagsubok, bagamat paulit-ulit siyang tinanggihan, nagpakumbaba pa rin siya at hiniling sa kabilang panig na ibigay ang sapatos kay Mogi. Ngunit sa halip na makarating sa atleta, ang sapatos ay naipadala sa sponsor ng kanyang sapatos na pantakbo. Sinulyapan lang ito ng kinatawan ng Atlantes ng may paghamak, at basta na lang itinapon sa basurahan na parang walang halagang bagay. Habang hinihintay pa rin niya ang tugon mula sa Mogi, nang hindi alam na itinapon na ang sapatos sa basurahan. Lalong naging kritikal ang sitwasyong pinansyal ni Kogoya. Ang gasto sa pananaliksik at pagbuo ng bagong produkto ay tumaas, hanggang sa halos hindi na niya ito kayang gawan ng paraan. Maging ang overtime pay ng mga empleyado ay naging pabigat na rin. Para hindi maantala ang pasahod, muli siyang pumunta sa bangko para humiram ng karagdagang puhunan. Ngunit hindi kumbinsido ang bangko sa proyektong split-toe shoes na kanyang isinusulong. At nagbigay sila ng kondisyong magbawas ng mga tauhan, kung nais niyang makakuha ng tulong pinansyal. Para sa isang negosyong nasa bingit ng pagbagsak, ang pagtatanggal ng empleyado ang pinakamabilis na paraan para makatipid. Ngunit nanatili siyang matatag sa desisyong hindi tahakin ang landas na iyon. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nakatanggap siya ng tawag mula sa may-ari ng isang tindahan ng gamit pang sports, na nag-anunsyo na mayroong isang paaralan na naghahanap ng supplier ng sapatos na pang sports, at nagpakita ng interes sa bagong produkto ng Kogoya. Dinala niya ang sample ng sapatos upang magpresente sa konseho ng paaralan. Ipinaliwanag ang layunin ng pagbuo ng produkto upang mabawasan ang pinsala sa pagtakbo, kasabay ng pagpapatunay sa halaga ng pag-iral ng mga sapatos na may hiwalay na daliri bilang bahagi ng tradisyonal na pamana. Ito ang sapatos na dapat isuot ng mga Hapon. Umaasa ako na ang mga sapatos na ito ay isusuot din ng maraming bata sa bansang ito. Sa hinaharap, kahit na ang presentasyon ay maingat na inihanda, sa huli, pinili pa rin ng paaralan ang produkto ng Atlantes. Dahil hindi sila nang ahas na sumugal sa isang sapatos na hindi pa napatunayan sa merkado. Patuloy na nagbigay ng pressure ang bangko at inulit ang mungkahi na magbawas ng tauhan. Sa paniniwalang karamihan sa mga manggagawa ay matatanda na at ang maagang pagpapatigil sa kanila ay makakatulong sa pagpapataas ng pangkalahatang produktibidad. Sa harap ng mungkahi na iyon, inilabas niya ang sapatos na may hati sa daliri na ginawa ng kanyang ama mahigit 40 taon na ang nakalilipas. At sinabing hindi niya ito itinuturing na isang kabiguan. Gusto kong ituring ito bilang baton na ipinasa ng nakaraang henerasyon sa atin. Ipinapakita nito sa atin na habang pinapanatili ng ating mga ninuno ang tradisyon, ay naglakas loob din silang sumubok ng mga bagong bagay kahit hindi naging ayon sa inaasahan ang resulta. Ngunit damang-dama natin ang kanilang diwa ng pagtuklas. Naniniwala ako na sa antas ng teknolohiya natin ngayon, tiyak na maisa sa katuparan natin ang pangarap na hindi nila natapos noon. Ang bawat empleyado ay isang manlalaro sa relay race na ito.
at ang bawat isa ay mahalagang bahagi upang makarating sa finish line. Pagkatapos, formal niyang ipinangalan ang bagong sapatos na Rikua, sa hangad na gawin itong bagong pamantayan sa industriya. Gayunpaman, ang pinakamalaking problema ay nasa materyales ng Swelez. Pagkatapos ng maraming paghahanap, nakatuklas siya ng materyales na tinatawag na Shinrei, na may katamtamang elastisidad, magaan, at matibay laban sa pagkapudpod, na angkop para sa Swelez. Ngunit ang kumpanyang nagdevelop ng materyales na ito ay nalugi. 2 taon na ang nakalilipas. Nang magsaliksik pa siya, nalaman niyang ang may hawak ng patent ay si Makamoto, isang taong dating nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya ngunit nabigo dahil sa krisis pang-ekonomiya. Ilang beses siyang nagtangkang makipagnegosasyon ngunit palagi siyang tinatanggihan. Dahil sa parehong oras, mayroong isang dayuhang kumpanya na handang magbayad ng mas mataas na presyo para bilhin ang karapatan. Gayunpaman, matapos biglang kanselahin ng dayuhang kumpanya ang kanilang kooperasyon sa dahilan na nalugi na si Makamoto kaya hindi siya mapagkakatiwalaan. Muli siyang nakipag-ugnayan upang magpasalamat. Binisita ni Makamoto ang pabrika at kinumpirma na ipagpapatuloy niya ang pagbuo ng produkto. Tulad ng pagpupursige ni Makamoto sa kanyang materyal, ang pagiging matatag na iyon ang nagpabago sa isip ni Makamoto. Kinabukasan, dinala siya ni Makamoto sa lumang pabrika, at inalok na ilipat ang makinarya at mga patente, sa kondisyon na sasali si Makamoto sa research team ng Kogoya. Mula noon, ang pagbuo ng sole ng sapatos ay formal na pumasok sa bagong yugto, at si Daichi, ang kanyang anak, ay nagsimulang maging assistant ni Makamoto. Kahit na sa loob niya ay hindi pa rin niya gustong magmana ng pabrika ng pamilya. Samantala, hindi sinasadyang napulot ng isang janitor ang sapatos, na itinapon sa basurahan at ibinalik kay Mogi. Dahil nakita niya ang pangalan ni Mogi sa kahon, sinubukan niya ang sapatos at naramdaman niyang komportable ito. Ngunit dahil masyadong malambot ang swelas, hindi pa ito magagamit sa kompetisyon. Nang malaman ito, patuloy siyang naglaan ng lakas sa pananaliksik ng bagong swelas. Sa kabila ng lumalalang panggigipit sa pananalapi, matapos sumali si Makamoto sa pangkat ng pananaliksik, ang pagbuo ng material ng swelas ay pumasok sa kritikal na yugto. Siya, kasama sina Makamoto at Daichi, ay patuloy na nag-eksperimento sa paggawaan gamit ang mga lumang kagamitan. Unti-unting inayos ang istruktura ng swelas upang makamit ang pagkalastiko at tibay. Habang patuloy na sinusubukan ni Mogi ang Rikua sa kanyang pagsasanay. Nang marinig niya ang balitang ito, agad siyang pumunta sa track field upang personal na marinig ang feedback. Kinumpirma ni Mogi na napaka-comfortable ng sapatos, at ang pagkilalang iyon mula sa isang profesional na atleta, ay nagbigay sa kanya ng karagdagang motibasyon. Tungkol sa tibay ng pagkasira, sinabi niya na ang koponan ay bumubuo ng isang bagong uri ng sole, na mas magaan at mas matibay, at nangako siyang perpektuhin ang produkto sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, iniulat ni Makamoto na ang bagong sole ay nakamit ang isang mahalagang tagumpay. Dali-dali siyang bumalik sa pabrika upang saksihan ang resulta, at pasalamatan si Makamoto. Gayunpaman, ipinaalala ni Makamoto na ang tagumpay na ito ay mayroon ding malaking kontribusyon mula kay Daichi, kahit na si Daichi ay hindi interesado sa pagmamana ng negosyo ng pamilya. Ngunit sa proseso ng pagtatrabaho kasama si Makamoto, nagsimula siyang mapagtanto ang halaga ng trabaho na hinahabol ng kanyang ama. Gayunpaman, sa sandaling tila umuusad ang lahat, tinanggal si Rikua ng coach ni Mogi, sa kadahilan ng hindi na kailangan ng sapatos mula sa isang maliit na pagawaan. Produksyon ng ganap na sinusuportahan ng Atlantes nang dalhin niya ang bagong modelo ng sapatos kay Mogi. Tumanggi siyang maniwala na gumaling na ang kanyang pinsala at patuloy na susuportahan ng Atlantes, ngunit pagkatapos noon, kinansela ng Atlantes ang kontrata ng unilaterally, sa kadahilan ng may panganib na maulit ang pinsala ni Mogi, at wala ng komersyal na halaga. Ang tagapayo sa sapatos ni Mogi ay lumapit sa sponsor, upang magmungkahi ng pagbuo ng produkto na angkop sa kanyang estilo ng pagtakbo. Ngunit tinanggihan at sa huli ay nagpasya siyang magbitiw. Nang malaman ito, inanyayahan niya ang tagapayo na sumali sa kanyang koponan. Nang tanungin kung bakit kailangan ni Mogi na isuot ang Rikua, sinabi niya, kung ang layunin ni Mogi ay maging numero 1 runner sa mundo. Gusto ko ring gawing numero 1 sapatos sa mundo ang Rikua. Sa tulong ng propesyonal na payo, patuloy na pinaganda ng koponan ang disenyo at nagpasya na gumawa ng custom-made na Rikua para kay Mogi na akma sa kanyang estilo ng pagtakbo. Nang sinubukan ni Mogi ang custom-made na bersyon, napansin niya ang malaking pagkakaiba, at seryosong pinag-isipan ang pagpipiliang ito. Sa sumunod na qualifying round, isinuot niya ang Rikua sa track. Ang tagapamahala ng Atlantes ay lumitaw at kinutya si Kogoya, dahil sa pagpapahintulot sa isang atleta na ipagsapalaran ng produkto ng maliit na pagawaan. Gayunpaman, nang magsimula ang karera, mahigpit na sinundan ni Mogi at nilagpasan ang kalaban na nakasuot ng sapatos ng Atlantes.
Sa sandaling papalapit na siya sa pangunguna, isang katulad na insidente ang muling nangyari, na nagtapos sa karera nang hindi nakakamit ang ganap na tagumpay. Pagkatapos ng karera, sinabi ni Mogi na hindi na ulit ang pinsala, kundi pansamantalang pulikat lamang, at ibinahagi rin niya na masyadong komportable ang mga sapatos. Dahil sa sobrang komportable ng sapatos na ito, hindi ko na malayang napasobra na pala ako sa pagtakbo. Hindi ko na malayang napasobra na ang takbo ko. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong nakaramdam ng ganito kasarap na pagtakbo. Itinuro rin ni Mogi na napabuti na ang sweles ng sapatos. Ngunit maluwag pa rin ang katawan nito, at nangako siyang patuloy itong aayusin. Gayunpaman, ang pagpapatuloy ng pananaliksik ay nangangahulugan ng karagdagang gastos, habang nagsisimula ng pag-isipan ng bangko na putulin ang kanilang pakikipagtulungan. Dahil sa pangamba sa pananalapi, sa gitna ng sunod-sunod na pressure, pinaalalahanan siya ng kanyang asawa na ang mga pagsisikap niya ngayon ay, darating ang araw na magbubunga rin ang iyong mga pagsisikap ngayon, darating din ang araw na magbubunga ito. Dahil dito, nagpasya siyang gamitin ang materyales na ito, hindi lang para sa sapatos kundi pati na rin sa tradisyonal na medyas na may pagitan ng hinlalaki, upang makalikha ng bagong linya ng produkto na mas magaan at matibay. Inilunsad ang bagong produkto sa merkado at mabilis itong tinanggap, na nakatulong kay Kugoya na pansamantalang maayos ang kanyang sitwasyong pinansyal. Matapos matulungan ng bagong produkto ang kanyang sitwasyong pinansyal, na pansamantalang maging matatag, bumalik siya sa bangko upang muling mag-alok ng pakikipagtulungan. Sinabi ng bangko na magpapadala sila ng tao para magsagawa ng pagsusuri, sa kondisyong ang susunod na order ay dapat may hatid sa takdang panahon. Ngunit bago pa man ang inspection, biglang nagkaroon ng malubhang aberya ang makina sa paggawa ng sweles ng sapatos. Kasabay nito, si Makamoto ay hinaras ng mga nagpapautang sa kanyang pag-uwi, at napilitang bumalik sa pabrika ng nakatungkod kahit hindi pa lubusang nakaka-recover. Ang buong responsibilidad sa pagkumpuni ay napunta kay Daichi. Sinuri niya ang mga dokumento at tiningnan ang bawat bahagi, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang sanhi nang dumating si Makamoto sa pagawaan. Kinumpirma niya na ang bahaging pinaghihinalaan ni Daichi ang siyang sanhi ng sira. Kasabay nito, kinilala niya ang pag-unlad nito dahil hindi na ginagawa ang piyesang iyon. Binuksan ni Makamoto ang kanyang personal na imbakan ng mga piyesa, na puno ng mga lumang makina at mga bahaging kinalap mula sa mga pabrikang nalugi, upang humanap ng pamalit at sinabi kay Daichi, na ang piyesa ay bahagi lamang ng makina, ngunit ang tao ang siyang hindi mapapalitan. Ipinaalala niya na ang halaga ng isang tao ay wala sa kanyang posisyon. Anuman ang laki ng kumpanya, ang mahalaga ay ang pagmamalaki sa gawaing ginagawa mo. Kinabukasan, matapos maayos ang mga makina, bihirang magkayakap ang mag-ama sa gitna ng pagawaan. Nang dumating ang bangko para sa inspection, nakakita sila ng maliliit na bitak sa ilang sweles ng sapatos. Tinawagan niya si Daichi na nasa isang interview para humingi ng tulong sa pag-aayos. Mula sa interview, tumakbo si Daichi pabalik sa pabrika. Hindi ko ito kayang balewalain, gusto kong manindigan sa bagay na gusto kong gawin. Matapos ayusin ang makina, pumasa ang mga produkto sa pamantayan at inaprubahan ng bangko ang pautang. Ang Koheis ay isang kumpanyang may kinabukasan, pero pinili mo pa ring maghanap ng sapatos ng bagong materyales para sa itaas na bahagi at ihanda ang Rikuwa. Ika-4 na henerasyon para kay Mogi. Gayunpaman, bumalik ang Atlantes para alukin siyang muli ng sponsorship, at nagpakita ng financial report na nagpapakitang nasa malubhang paghihirap ang Koheis. Nasa pagitan si Mogi ng pagpili sa isang malaking brand at isang maliit na pagawaan na nagsisikap. Bago ang araw ng kompetisyon, dinala mo pa rin ang Rikuwa para kay Mogi. Sinusuportahan namin si Mogi at nagtitiwala kami sa kanya. Dahil kay Mogi, kaya naming magpatuloy na lumaban. Maaaring kasinungalingan iyon, pero itinuring namin si Mogi bilang kaibigan. Kaya sana, makagawa si Mogi ng desisyon na magpapasaya sa amin. Iyan lang ang masasabi ko, kahit maliit na paglalakbay lang ang Kogoya. Pero mayroon kaming daan-daang taon ng teknolohiya at hindi kami madaling sumuko. Kaya hindi kami madaling malulugi. Mangyaring magtiwala kay Koichi, pakiusap. Dumating ang araw ng kompetisyon. Ang lahat ng staff ng Koichi ay nasa stand para magsaya. Lumabas si Mogi na suot ang sapatos na Atlantes, at ang taong namamahala sa Atlantes ay nanuya. Ang Koichi ay isang maliit na pagawaan na gumagawa lang ng tabi-tabi na medyas. Ngunit bago magsimula ang karera, huminto si Mogi, umupo, at hinubad ang suot niyang sapatos para palitan ito ng Rikuwa na sadyang ginawa para sa kanya. Nang magsimula ang karera, humarurot siya ng may matinding pokus, ang katawan ay parang nakabigkis na pana. Bawat hakbang ay nagpapakita ng katatagang hatid ng sapatos. Ito ay isang marathon ng mga pangarap at pagtitiyaga, at isa ring paglalakbay ng isang lalaking lagpas na sa edad na 60. Sa pagitan ng makabago at tradisyonal, patuloy na tumatakbo ang mga kabataan sa sarili nilang karera.
habang ang sapatos ng mga nakatatanda ay hindi pa rin nagiging numero 1 sa mundo. Maaaring sa mabagsik na labanang iyon ay hindi mo pa nararating ang tuktok, at sa landas ng pagpapalawak ng karera ay marami pang pagsubok ang naghihintay. Ngunit tulad ng bawat taong tumatakbo sa sarili nilang landas, kahit maraming tinik sa hinaharap, pinipili pa rin nilang magpatuloy sa karera. Patuloy na pangalagaan at paunlarin ang kanilang pinaniniwalaan. Sa mabilis na pagbabago ng panahon, ang mga tradisyonal na sining at hanap buhay unti-unting nawawala sa paningin ng mga kabataan, ngunit ang mga halaga na nananatili sa loob ng daan-daang taon ay hindi ordinaryo. Ang pagpapahintulot sa mga lumang alaala na umakyat sa bagong entablado, at patuloy na sumikat sa kasalukuyang panahon ay naging responsibilidad at misyon ng susunod na henerasyon. Hindi lamang ito ang pagpasa ng sulong ng mga alaala, kundi pati na rin ang pagpapatuloy ng diwa ng paggawa at kultura.